Hey mga brods, may balita nga po tayo dito po kay Alain Maliksi. Yes, ito pong sharpshooter ng Meralco Bolts. Ayon din kasi sa reports and rumors natin, gustong i-trade ito at gustong kunin ng San Miguel Beermen. And ayon din sa reports and rumors natin, itong si Alain Maliksi ay gusto na rin kumalas dito sa Meralco Bolts. Bakit? Syempre, mga dating kupan neto ni Alain Maliksi katulad ng Pure Foods franchise, ang dali lang mag-champion dun Kasama pa siya din sa Grand Slam may run ng Pure Foods, mga kabrods. Pero dito sa Meralco Bolts, sa tagal na dito, isang kampyonato pa lang din ang natikman neto ni Alain Maliksi sa loob ng ilang taon. Kaya nga dito, gusto rin neto na magkaroon ng kampyonato ulit. Syempre, legacy man na rin yan sa PBA. Kaya gusto neto makipag-sani versa, mga kabrods, sa San Miguel Beermen para win-win situation. Ito pong dalawang parties na ito. So, ito mga kabrods, and din sa reports and rumors natin, ay pinag-iisipan din ng SMB kung sino yung bibitawan nilang player para makuha nila ito pong si Alain Maliksi. Alam din naman natin na hindi rin basta-basta ito pong si Maliksi at mataas-taas din ang trade value nito kahit papano. Dahil syempre sharpshooter 6'4 or 6'3 ito pong sharpshooter ng Meralco Bolts, and kailangan din yan ng SMB. Lalong-lalo na't papasok na ng playoffs sa round ito pong Commissioner's Cup 2026 natin ngayon, mga kabrods. Kaya ito pong SMB ay fina-finalize na nila yung mga kamador nila, mga kabrods. Kaya dito, yung mga ibang shooters kasi dito sa SMB ay hindi rin na ganun ay kakonsistent na. Alam din naman natin na isa rin sa mga umaangat na top teams ngayon ng San Miguel Beermen dahil nga sa pagbalik ni Benny Boatwright Jr. Pero yun nga mga kabrods, hindi naman din yun sapat. Buti nga, nanalo pa ito pong SMB dahil sa pagbuhat ni Benny Boatwright, kamuntik-muntikan pa itong mga matalo mga kabrods, kahit bumalik na si Benny Boatwright yung against NLEX yan. Pero syempre, kung meron kang katulong na katulad ng mga shooters na katulad ni Alain Maliksi, mas mapapadali na lang ang sistema nito ni Coach Leo Austria. Yung mga ibang shooters kasi dito, mga kabrods, hindi na rin ganun ka-consistent Kumbaga, ito pong mga bread and butter ngayon ng SMB ay napupunta na lang kay na CJ Perez and Jun Marfardo. Tapos pag wala yun, wala na mga kabrods, tulog na. Ito pong scoring system ng San Miguel Beermen. Buti nga, naibalik na nila si Benny Boatwright Jr. dahil yun talagang malaking tulong na nakagawa ng 40 puntos pataas, mga kabrods. Pero yun nga, dito sa SMB, kapag meron kang mga legit shooter, sharp shooter, ito po kasing si Marshall Lassiter, mga kabrods, sabi natin shooter ito ng SMB. Pero hindi naman palagi itong gumagawa Yes, dahil syempre, may edad na rin ito pong si Marcio, mga kabrods. Kaya kailangan na rin ng katulong ito pong San Miguel Beermen. Kahit sabihin natin veterano at may edad na rin ito pong si Alain Maliksi, one of the best and consistent shooter na rin naman ito ng Meralco Bolts na nakikita mo. Dahil syempre, kapag makakalaban mga Meralco, isa rin naman talaga sa mga nagpapasakit ng ulo sa'yo ay ito pong mga shooters nila na katulad ni Alain Maliksi. Kaya kapag nakuha ito ng SMB, mga kabrods, talagang tiba-tiba rin ito pong line-up nila. Dahil syempre, may gunner and may bagong kamador ngayon ang San Miguel Beermen. Pero yun nga mga kabrods, sa tingin nyo, sa lahat po ng mga SMB fans, sa tingin nyo, sino kaya ang ka-trade value neto ni Alain Maliksi dito sa line-up ng San Miguel Beermen? Baka mamaya si Marshall Lassiter rin pala ang bibitawan nila para kay Alain Maliksi. Pero syempre, komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at iisa-isa natin yan. Sino ba ang pwedeng ma-trade kay Alain Maliksi? At sa tingin nyo, dapat ba itong i-push ng San Miguel Beermen na makuha ito pong legit shooter ng Meralco Bolts? Kaya komento mo lang yan at iisa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin, mga kabrods. Ito na nga, Japet Aguilar balak ang i-trade, mga kabrods, dito kay JP Eram ng TNT Tropang 5G. Yes, mga kabrods, swap yan, Japet at JP Eram. Tapos, ito pa mga brods, may pahabol na import ang Hinebra dahil pinag-iisipan na palitan na ito pong si JB ni Terence Jones. So mga kabrods, unahin muna natin ito pong swap ni Japet and JP Eram. Unahin muna natin ito pong kay Japet Aguilar. Alam din naman natin na ito pong si Japet Aguilar ay one of the best big man and forward or power forward ng Barangay Nebra San Miguel. Pero kasi hindi na rin bago ito sa mga SMC management, SMC teams, na kahit gaano ka pakagaling or kahit gaano ka pa superstar, talaga mati-trade at mati-trade ka. Best example na lang, ito pong sina James Yap, 'di ba mga kabrods, kahit gaano pa kagaling at face ka na ng team,
talagang matitrade ka mga kabrods. Pero itong si Japet Aguilar kasi, gagawin nila itong trade asset para makuha si JP Eram na nag-excel ngayon sa TNT. Pero yun nga, alam din naman natin na injury prone ngayon si JP Eram, kaya nga yan din ang isa sa mga downside nito kapag bibitawan mo si Japet Aguilar. Pero syempre mga kabrods, ito pang si Japet kasi nagiging inconsistent na nga rin daw mga kabrods. Hindi na rin ito dati yung talagang nagbibigay ng production ng numero na maski sa puntos, sa rebounds, and assists. Maasahan mo, ito pong si Japet Aguilar. Ngayon kasi, parang hindi na, parang nakadepende na sila lagi kay Justin Brownlee, kay Nescati, Arja Barrientos, Stephen Holt, mga kabrods. Iba na nag-iba na yung laro neto ni Japet Aguilar. Kaya nga, gusto nila na makuha na rin ito pong si JP Eram. Pero ito yung pinag-iisipan pa ng Ginebra dahil di hamak nga daw na mas magandang defensive style nito ni Japet Aguilar kaysa kay JP Eram. Dito naman kay JP Eram kasi ang gusto ng Ginebra dito yung offensive style neto ni JP Eram. Yes, mas magaling kasi ito gumawa ng scoring, mas magaling ito gumawa ng spasyo para makascore. Magaling din ito and talagang shooter to mga kabrod sa 3-point area. Tapos ang ganda pa ng jumper, floater, perimeter. Tapos ang ganda rin ng footwork sa ilalim kaysa nga daw kay Japet Aguilar. Kumbaga win-win situation and pares magbe-benefit ng dalawang kupunan dahil ito pong TNT makakakuha ng isang best defensive player nila. Tapos ang Ginebra naman makakakuha ng best offensive player na big man, mga kabrods. Sa height naman, 6'9 si Japet. Ito namang si JP Eram nasa 6'8 or 6'9 din ang height niyan. Kaya di na rin naman nagkakalayo mga kabrods. Kumbaga makikita na lang natin kung sino bang magbe-benefit sa dalawang kupunan na ito kapag naglaro na sila sa bago nilang kupunan. So ito pa mga kabrods Terrence Jones naman, nahuling nang naglaro dito sa Piratas de Quebradilas and huling na rin naglaro sa PBA sa TNT dati noong 2019 mga kabrods. Pero ito pa kasing si Terrence Jones ay namamatat nakikita ng Ginebra na best import na rin ito na para mapalitan ito pong si Justin Brownlee. Bakit? Alam din naman natin ngayon dito sa Commissioner's Cup ang lalaki ng mga imports, tapos itong Ginebra hinahabol pa yung number 4 seed na yon. Pero parang alanganin kung ganito naman din yung lineup nila at import nila na si JB. Tapos kinakain ka lang nila Bol, nila Kyler Kelly, yung mga imports ngayon na malalaki. Tapos ito pong SMB, buti pang SMB nagpalit na. Benny Boatwright Jr. binalik na. Tapos ang Ginebra ngayon stick pa rin kay Justin Brownlee kahit 3 to 4 years na niyang hindi napapag-champion ng Ginebra. Why not subukan naman nila si Terrence Jones? Yes mga kabros, one of the best import ito na dumating dati noong 2019. And talagang ginulat din yung mga ibang players. Talagang dami na itong nakaaway sa sobrang galing na ito ni Terrence Jones. Paano ba naman kasi may handles na, skilled player, former NBA player pa, high profile na import. Tapos mga kabros, shooter talaga. Talagang one of the best shooter ito na import na nakita natin na naglaro dito sa PBA. Tapos ang ganda pa ng handles, ang ganda pa ng skill set, athletic pa. Tapos ang ganda pa ng confidence level nito ni Terrence Jones. Kaya nga, tapos ang laki pa. Mga kabros, nasa 6'9 or 6'10 din na ito pang height ni Terrence Jones. Kaya ang laking bagay nito maski sa depensa, maasahan mo at hustle plays. Kaya ito pong Ginebra, talagang malaking tulong na kapag si Terrence Jones ang makukuha nila. Dahil parang Brownlee lang din pero mas lumaking Brownlee at mas skilled na Brownlee ito. Dahil syempre naging NBA player pa. Habang free agent ngayon si Terrence Jones, pwede na lang itong kunin mga kabrods. Kaya ikaw mga kabrods Japet swap to JP Eram tapos makukuha ng Ginebra si Terrence Jones kapalit ni Brownlee. Komento mo lang po nyo dito mga bros at isa-isa natin yung salamat po sa panonood mga bros. This is for basketball trade-ups lang. I'm out.